Hello guys, kamusta? Gusto nyo ba guys ma-curious sa pagtugtog? Ganito yung paraan para dyan. Halimbawa, ilang G yung chords na alam nyo. Di ba merong ganitong pattern? Merong ganito. Meron din ganito. Meron din ganito. Hanapin muna natin mga G. Kung madami kayong alam na G na chord, pwede din ganito. O gusto nyo malaman kung saan yung mga G na chord sa fretboard ng gitara. Hahanapin nyo po dyan yung tinatawag na triads. Doon nyo po yun makikita dun sa fretboard note. Halimbawa, ito yung G na kadalasang ginagawa. Lahat po ng natutuunan ng inyong daliri ay re-revisayin nyo dun sa fretboard notes o susuriin nyo doon. Halimbawa, itong natutuunan mo dito. Yung dito, at dito. Lahat po yan, titignan mo dun. May 3 note po na kakalabasan dyan. Kahit po yung open string na G. O, di ba po sa pagtipa nyo ng ganitong G, meron po kayong dalawa dyang nakukulbit na open string. Itong 3rd string at yung 4th. Diba ang open string po na 3rd string at yung 4th ay G at D. G, D. Yan po yung dalawang open string na nakukulbit nyo sa ganitong G. Ngayon, pag hinanap nyo yan dun sa fretboard note, itong 4 na to, 1, 2, 3, 4, merong 3 notes na lalabas dyan kahit may doble yung iba. Pag sinama nyo yung lahat na nakukulbit nyo, may 3 notes na lalabas dyan. Meron ding doble pero kasamahan pa rin yan sa triads. Simulan natin dito sa G na ganito. Itong middle finger, hanapin nyo dun sa fretboard note. Ang note na ito ay G. Ito yung root note. Ang sumunod naman, itong nasa 5th string, 2nd fret, ay B. Sumunod, yung 4th string na open string ay D. At yung 3rd string ay G. Tapos, itong palasingsingan na daliri o yung ring finger, ang natutuunan yan ay D. Yan yung D. Tapos itong pinky finger ay G. Kasi itong middle finger tsaka itong pinky, o sabihin na natin sa madaling salita, yung 1st string at yung 6th string, ang note nun ay magkatulad. Diba? Open E, F, F sharp, G. Yung sa bass, ganun din yung sa 1st string. Open E, F,
F sharp, G. Kaya meron tayong tatlong notes na nakuha dyan. Ngayon, pag nakuha nyo na yung triads ng G, subukan nyong gawin yung ibang G na chord. Halimbawa, yung ganito. Di ba may G na ganito? Pag hinanap nyo yan guys, may tatlo pa ring notes na lalabas dyan. Halimbawa, ito yung G, di ba? G, B, open D, open G, open B, and G. Ngayon guys, malalaman nyo na guys yung ibang position ng G na chord sa fretboard. Pag sinulat nyo yung triad, doon nyo malalaman kung bakit merong mga nag-shortcut ng tipa, di ba? Yung tatlo lang string yung gamit. Kasi nga, pinag-aralan din nila po yung triads ng mga notes. Halimbawa, ito yung chord na G. Isa rin niya sa power chord. Pag tumipa kayo ng ganito, kasi ito yung G, ito yung B, meron kayong kukulbitin dyan na tatlong open string. Itong 4th string, itong 3rd string, at yung 2nd string. Pag ganito yung G na ginagawa nyo, huwag nyong kukulbitin yung 1st string. Hanggang doon lang kayo sa 2nd string. Kasi pag sinama nyo yung 1st string, magkakaroon ng E na note. Kaya ganito lang, hanggang doon lang sa 5th string. Sa 2nd string. Kung gusto nyo naman mag-slash B, ibababa nyo lang ito. Lalagay nyo sa G. Slash B na yan. Yan yung pattern naman ng mga slash chord. Focus muna tayo dun sa G. Kung gusto nyo naman mag-G na ganito, pwede rin. Ngunit, ang una nyong titipain o kukulbitin ay itong G na matinis. Ngayon, pag sinaulo nyo yung mga triads, doon nyo hahanapin sa fretboard nun yung position ng ibang G. Halimbawa, ito, diba? Ito ay G rin. G rin yan guys. Hahanapin nyo lang yung root note. Tas yung dalawa pang chord. Kasi ito yung scale ng G eh. Kung tawagan siya, yung G ay root note. 1, 2, 3. Yung B dun sa triad sa G, yung tinatawag na third. 1, 2, 3, 4, 5. At yung D sa chord na G ay yung fifth. 1, root, second, third, fourth, fifth. Yun yung triad. Root, third, fifth. Yun guys. Try nyo pag-aralan guys. Kasi pag ginawa nyo yan, makukurous kayo dyan talaga. Doon papasok na hindi maiisip nyo, hindi biro yung pagtugtog. Kasi alam nyo guys, lahat ng totoong manunugtog, alam yung triads.
Kailangan, hindi lang yung G ang alam nyo. Lahat ng chords. May paraan dyan, guys. Kaya, mag-pray kayo, na i-guide kayo ng Lord, na siya yung mangunguna sa pagsasanay nyo, at hilingin nyo din kay Lord na bigyan kayo ng matinding focus, na huwag kayo magpa-distract sa mga bibigay ng maling gawain sa buhay, o para matubili yung pagsanay nyo. Kasi kailangan nyo guys mag-focus. Kailangan talaga. Yun guys. Sana ay may natutunan kayo. At kung sakali ay may tanong kayo, mag-comment lang po kayo. At sasagutin naman natin yan. Yun guys. Makikishare na lang din po ng video. Nang sa ganun ay madami pa tayong youth na matulungan, o kung sino man yung mga elders na hindi pa rin to alam, maabot nila. Yun guys, maraming salamat ulit ha. Ingat kayo palagi. God bless.